Sa panahon ngayon, patuloy ang pagtaas ng mga presyo sa ating bansa na tinatawag na inflation. Ang inflation ay pagtaas ng presyo ng mga produkto sa ating kapaligiran tulad ng pagkain, damit at gasolina. Tumataas ang halaga ng pera na kinakailangan para mabili ang mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw. Dahil sa inflation, mas mahirap na bumili ng mga pangunahing pangangailangan at maaaring makaapekto ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito rin ang isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa na nagiging dahilan kaya patuloy na dumarami ang mga taong nahihirapan tugunan ang kanilang pangangailangan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong Oktubre, ang inflation rate ng Pilipinas ay 2.3%, tumaas mula noong Setyembre na 1.9% lamang. Maraming kababayan nating Pilipino ang naapektuhan ng inflation kaya talina tuklasin ang krisis sa presyo ng bilihin. Minsan, pag wala ko ipabili ng ulam, ano na lang, asin, tubig, ulo. Wala pa baba ang presyo kahit na susunod na buwan, nakaraang buwan, lalo pa sa tumaas. Sa aming pag-iikot, nakilala namin si Nanay Dela. Napaunlakan niya kami sa kanyang munting tahanan. Pwede po pumasok? Na itatawid ang pang-araw-araw na pagkain nila Nanay Dela sa pamamagitan ng kanyang pangangalakal. Mga lakal. Tapos, Paano pag wala po kayong nakalakal? hindi mo pwedeng hindi ako, kasi lagi namang mayroon. Ano po yung, anong kita nyo po na pwede na po kayong umuwi dito? Ano po yung kinakota nyo? Ano yun, bali, kasi ngayon mababa ang kalakal, kaya ang ginagawa ko, bubuhay. Nangangalakal ako, tapos iniisin ko. Pagdating ng Sabado, doon ko na yun, i-dispose sa may-ari ng, ang tawag yan, may-ari ng nagkakalakal, yung bumibili doon. Ay, si Keda ko. Hindi dito. Magkano po na yung nakukuha niyong pera na sa pangangalakal? Minsan 700, minsan nasa 6 mahigit. Subukan mo ngayon. Minsan naman nasa 8, minsan 500 lang. Pang isang linggo nyo na yun, Nay. Oo. Mga kalakal nyo, Nay? Hindi. Ano doon, Nay? Ito mga ano yan, gatong yun, nabasa na lang ng ulan yan. Pinuha nyo lang, Nay? Oo. Ibang malakal nyo ay may nagbibigay. May nagbibigay. Yung iba, kinukuha ko lang. Nakuha lang kaya nyo dito. Saan kayo nag-iikot, Nay? Yung sa, dito. Yan, lahat yan. Hanggang saan, Nay? Ganon, palabas. Dito sa, ito. Yan, lahat yan. Tapos yung, pag ano na, sa panarin na. Tapos minsan dyan sa kanto. Nakakaabot ko yung peso A, Nay. Oo. Kaya lang ngayon, hindi nila ako napayagan kasi dawa ng nasa pa lang. Parang hindi pinapayagan mo. Hindi ako pinapayagan na maglakad-lakad ng mag-isa. Ayaw na nila. Sino? Yung mga anak ko. Nagsusumbong yung isang anak ko eh. O, tsaka ito. Kaya pagka oras na dito na lang ako. Nagsimula si Nanay Dela sa pagkuha ng papel at inilagay sa kalandi uling upang sindihan. Hindi makabili si Nanay Dela ng gasol dahil sa mahal ng gasolina. Wala rin tubig sila Nanay Dela, sila lamang ay nagigib sa balon. Wala kayong tubig, Nay? Wala lang dyan. Ay, higib lang kami dyan sa balon. Ayun sa balon. Walang bayad yun? Wala. Ang may bayo dyan inumin. Ay, mineral. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, hindi na kaya ng kita ni Nanay Dela sa pangangalakal ang kuryente, kaya't sila lamang ay gumagamit ng submeter. Wala kayong kuryente, Nay? Ang tawag dyan yung... Jumper? Araw-araw niyang ginagawa, Nay? Gato. Dito ka ba lumaki, Nay? Bali galing kami ng Malabon sa Maynila. Okay. Tapos nalipat kami dito. Na kami ngayon, 18 years na kami dito. Ba't po kayo nalipat dito?
ang dahilan naman ng tatay na mga anak ko nagdano sa amin dito. Tapos dito nga kami iniwan. Hindi na rin siya bumalik. Ilan kayo dyan sa bahay niya, Nay? 4 na lang kami. Dati na? Ay, 5. Dahil yun lang mag-asawa, tapos 2 bata, saka ako. Sa gitna ng kahirapan, si Nanay Dela ay di pa rin nakakalimutan ang Diyos. Nagsisimba kayo, Nay? Sa may topag, Ano ka ba, Nay? Anong religion mo? born again. Bibigay din sila minsan ng libreng pagkain dun, no? Dati ako yung nagluluto. May bayad doon, Nay. Pag nagluluto ka. Binibigyan ako, minsan 200. Ngayon hindi na sila nagpapa, dati pag luto talaga, yun. May ano na sila, Nay? May bago na. Hindi naman sila ngayon yung feeding yung para sa mga Si Nanay Dela mula Malabon, Novaliches hanggang mapadpad sa Bulacan, siya ay nangangalakal. Sa kabila ng kanyang edad, na 54 na taong gulang, hindi niya iniinda ang hirap ng pangangalakal dahil sa mahal ng mga bilihin ngayon. Sana, yung mapababa naman nila ng bilihin para hindi mo masyadong mahirap para sa amin. Gaano kalaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Mahirap kasi lalo sa ganyan yung kalagayan namin. Ako lang ang hinahanap buhay. Kaya pambili ng bigas, dati nakakabili ako ng 12 kilos. Ngayon 3 kilo na lang. Pag may kita, bibili ulit. Masyado kasi mahirap na ng buhay. Siyempre, pag tumataas yung mga bilihan, nahihirapan kami mag-adjust sa budget namin. Kaya, sa bagay, hindi natin maiwasan yun kasi ganito. Ano ang inyong mga ginagawa upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo sa inyong budget? Yung bigas, ang una kong bibilin. Kasi yun ang pinakamahal sa lahat. Bigas. May 3 kilo ako, ko na yun, ibabudget ko yun ng 4 na araw. Tapos, yung ulam, madali na, kahit lang patis, toyo, suka, yung bagoong, pwede na. Kung kinakalang, siyempre, magtitipid. Ano lang makayanang bilhin na uulamin. Kasi importante lang kasi yung bigas ko, nandun yung bigas. Saka pambaon ng anak ko, yun na po naman ko doon. Pinagkakasya namin. Minsan, pag wala ko yung pambili ng ulam, ano na lang. Asin, tubig, toyo, May mga pagbabago ba sa inyong mga kinakain o ginagamit dahil sa pagtaas ng presyo? Sa sabon. Makakabili ako sa 1 linggo, 2 linggo, bali 2 linggo ako makakabili ng sabon kasi mahal. pataas ng mga bilhin, kahit nga ultimo gulay. Tumataas ng tumataas. Siyempre kung ano yung kaya ng budget ko, yun lang mabibili ko. Ganun po. Ano ang inyong mga nararamdaman o iniisip tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Parang ayaw mo nang bumili. Kasi siyempre, ang taas-taas na. Hindi naman pwede kasi hindi naman pwedeng hindi tayo kumain. Kasi sa akin naman, tumaas na hindi. Kumbaga, yun talaga ang tanong ng tawag yan. Di ba guys, nagtataasan. Wala na naman kasi kami magagawa. Kasi gawa ng yun ang nasusunod eh. Kahit anong gawin namin, hindi kami Magamali eh. Wala tayong magagawa. Di rin lang bago. Lahat nagawa mga pangulo natin noon. Pangako, katulad ng sabi ni Bongbong Marcos, bababa ang bigas. Di rin naman bumaba ang bigas. Lalo rin tumaas eh. Nakaka-apekto ba ang pagtaas ng presyo sa inyong mga plano sa inaharap? ang pag-iipon, talagang hindi kami nakaka-ito. Gawa na sa mahal ng bilihin, yun na lang ang nagiging focus ko. Tapos yung
Bali, yung nag-aaral ko, isa na lang naman yun. Kaya medyo magaan na sa akin yung pag-aaral ng isa ko anak kasi may mga asawa na. Saan ninyo kadalasang namimili? Mayroon bang mga tindahan na mas mura kaysa sa iba? Ano, doon lang po kay Roger. Medyo bababa ang Sa palengke, sa may school. Mayroon po bang ano po, yung may mas mura po ba kaysa sa iba po yung ano po? Depende kasi yun kung ano yung mabibili. Kasi meron naman dun isda na nasa plato lang, 50 pesos yan sa plato. Pag sa gulay naman, depende kung ano yung gulay. Ano ang inyong mamungkahi sa pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Dahil mga pangako nila, di naman nila natutupad eh. Sana, huwag naman nilang taasin na masyado. Ano yun sila na babaan ng konti para makayanan din ng mga mamili. Ganun. Kasi katulad ko, wala naman akong time na yung trabaho. So, kung ano lang po yung, ay yun lang yung kita ko, pinagkakasya ko lang para sa araw-araw namin. Para sa point of view ng mga nagtitinda sa pagtataas ng presyo, nakilala namin si Tatay Don na nagtitinda ng siomai rice sa baba ng Towerville High School, kung saan dinudumog siya ng mga estudyante dahil sa kanyang masarap at affordable ng mga tinitinda. Noong tinanong namin kung gaano kalaki ang epekto ng pagtaas ng bilihin sa kanyang pagtitinda, ang sagot niya ay malaki kasi unang-una alam mas yung pagtitinda namin nasa looban, so alis ang mga customer dito, estudyante, pangalawa budget at yung price medyo magiging limitado yung customer namin. sinubukan din namin tikman ang tinitinda ni Tatay Don. Librihan kita ng ano lang. Delivery tayo ni Kuya. Sarap to. Kasi ano, student ano siya. Yung pwede yung pag-student. Magano pa. Yung 7, mechanic ka lang, kulang pa pa. Sa mga nag-aaral, okay na okay na. Hindi na yung school, malapit na yung Estudyante pa ako dito sa Towerville High School. Lagi ko nakikita na dinudumog to kahit na anong oras na, kahit masyadong late na. Pinipilahan talaga yung station ni Kuya. Ay, pagkatapos po yung bilihin ko. Ano po yung ginagawa niyo po para po maging stay po yung okay na po yung price niyo? Sa akin kasi ilang beses na nagtaas, lalo na yung siomai. Pangalawa yung mga ingredients niya, yung sili, yung bawang, lahat, mga ilang beses na nagtaas. Pero sinusolder ko sa ngayon. Kasi yung customer ko dito halos ano lang talaga, budget lang talaga sila. Mga estudyante po. Lalo na estudyante. So kadalasan nga, dati kasi 3-10 ako. Ngayon, yung nag-3-12 ako, halos mga estudyante kulang ng 2, kulang ng 1. So okay lang, hindi ko naman sa hindi mga kulang, pero hindi ko naman sinisingil minsan. Hindi na nagbabayad, pero okay lang. Ano po yung mga diskarte niyo po para po mapaano? Sa pagtitinda niya po yung diskarte niyo. Ano lang, sipag at tiyaga lang. Ano pong gamit niyo dito sa ano? Ito, ano to, yung mura lang na rice. Tapos, meron yung sikreto. May hotdog na kasama yan. Okay lang po yung kita niyo dito po, nababawi po niyo. Basta kumita ko ng 600, okay na. Malinis na. Naptutustusan naman po yung pangangailangan niyo. Okay naman sila. Nakakapag-ipon pa po kayo. Kahit pa nakakaipon din, marami. Sama ng loob, minsan. Charot. Gano'n po kayo kaapektado po sa inflation po? Malaki kasi unang-una, yung may sangkap nito, ingredients niya, nagmamahal. Ngayon, yung paninda ko hindi naman gaano nagmamahal. So yung kita nababawasan ng konti. Gano'n po kayo ka-ano? Ano po yung ginagawa niyo upang ano po? Ano, tinitipid na lang siya. Lalo na ngayon, yung sili na po yun, napakamahal. Titipid ako ng tigil ba, yung garlic. Dati kasi yung garlic, 105 lang. Eh
ngayon 150 na. Expenses yun. So kailangan mo tipirin yun para makabawi-bawi ka naman ng konti. Kayo po gumagawa ng chili niyo. Bibili po kayo. Yung chili ako gumagawa. Paano niyo po binabudget po yung pang-araw-araw niyo po? Yung budget kasi meron siya mga meron kami ginagawang mga karapot sa bahay. Sa kuryente, sa tubig, sa expenses, tapos yung sa pang-araw-araw. Ganun yun. Hindi sama-sama. Ano pong masasabi niyo po sa gobyerno po natin dahil po sa nararanasan po natin inflation? Ang gobyerno kasi natin, dahil tulad natin, ordinary tao, wala lang tayo magagawa pag taas. Hindi nila. Pag tumaas, di naman nila kaya kasi hindi nila nakokontrol yung presyo ng bilihin. Wala silang control. Wala silang batas na kontrolin yung yung presyo ng mga bilihin. Ilang siomay po yung nauubos sa araw-araw? Pag ordinaryong araw, mga 14 na balot. Ilang karato po yun sa isang balot? 14 times 60. 60 po. 1,200 na piraso. Ano po yung pinakamataas na benta niyo? Pag linggo, Si Tatay Don, sa kabila ng mahal ng bilihin, nananatiling mura ang kanyang binibenta para sa mga estudyante. Gaano kalaki ang pagtaas ng presyo ng inyong mga paninda sa nakalipas na mga buwan o taon? 30%. Yung nakaraang taon medyo bumababa. Pero itong pagpasok ng lalo na sa iba, yung tumaas ang mga presyo. Wala pang baba ang presyo kahit na sunod na buwan, yung nakaraang buwan, lalo pa siya tumataas. For example, repolyo, dating nakaraang buwan, nakukuha lang namin ng 300. 350, kay J Baguio 250. Ngayon, ang presyo ngayong buwan na to, 530, 650. Magbutihin mo yan, ha? Ganun ang presyo, may pa. Ano ang inyong ginagawa upang mapanatili ang inyong kita sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Sibol ka dapat sa price. Siyempre, pag mataas ang presyo, tatasan din namin ang bentahan. Bakit? Magdadagdag kami kasi hindi naman ang presyo yung mananatiling mababa. Pag mataas po yung presyo po ng mga Lalong nadadagdagan po namin. Yung iba naman kasi utang lang eh. Siguro, kailangan namin tumaas din ng dagdagan talaga. Tataasan namin yung price namin. Kasi para kung tumaas man ulit, at least meron pa kami makukuha kahit pa paano sa kikitain namin. Nakaka-apekto ba ang pagtaas ng presyo sa dami ng inyong mga benta? Kasi, imbes na maraming people yung customer, hindi na lang kasi mahal. Ano ang inyong mga pinagkukunan ng paninda? Napapansin ba ninyo ang pagtaas ng presyo mula sa inyong mga supplier? Siyempre, yung supplier namin, kung ano yung kuha nila sa pinakami ng mga gulay, hindi magdadagdag din sila doon para bago maibigay sa amin na consumer at tawag sa amin. Mayroon ba kayong mga plano o hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo sa inyong negosyo? Kailangan mo mag-design yung parang mag-marketing ka para sa sarili mo. Kung gusto mo mura, gawa ka na poultry kung magbebenta ka ng manok. Ang mga consumer walang kalaan niya. Ang mag-ano lang yan, supplier at saka yung kukuha sa kanila. Kahit ano lang, magdagdag lang ako ng for example, sa mga ganito, kahit magdagdag lang ako ng 150, enough na para makaya na naman. Wala po din. Kasi kung magdagdag ka pa ng mataas, ayun. Sa pamamalengke, kailangan natin maging wais sa pagbili. Kaya pumili tayo ng tindahan na may murang presyo, tulad dito sa Dali. Panahon ngayon, patuloy na tumataas ang mga bilihin. Kaya dapat maging madiskarte tayo kung saan tayo mamimili.
Tulad dito sa Dali, ang mura ng mga bilihin kaya samahan nyo kami mamili. Isang halimbawa nito, ang instant noodles. Dahil dito ay 9 pesos lang at sa tindahan 11 or 12. Tara, at pamili pa tayo ng iba. Sinubukan din naming mamili sa mga palengke upang ipagkumpara ang aming napamili at ang aming napamili ay ibinigay namin kay Nanay Delia. Ang moral lesson ko po sa film na to is be contented or maging kontento ka kung anong meron ka or sa mga nakakayanang mong mabiling bagay dahil hindi sa lahat ng pagkakataon is mabibili mo to ng pananandalian lang. Ang moral lesson ko sa inflation ay matutong budgetin yung pera tapos bilhin lamang yung mga kailangan natin sa pang-araw-araw. Ayun lang. Sa panahon yun, mataas ng presyo ng mga bilihin. Kaya kailangan natin matutunang magtipid o mag-budget para mapagkasya sa pang-araw-araw. Ang natutunan ko sa aming topic na inflation ay ugaliing magtipid at unahin muna ang mga pangangailangan kaysa sa kagustuhan lang. Natutuhan kong magtipid dahil hindi bawat oras ay mayroon ka. Ang moral lesson ko ay maging grateful tayo sa lahat ng bagay kasi di lahat ng tao ay meron noong meron tayo. Tulad ni Nanay Delia, kinakailangan niya pang mga lakal upang matawid ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa panahon ng pagtaas ng bilihin, matutong magtipid at budgetin na pera. Ang moral lesson ko ay natutunan ko makontento sa mga bagay na binibigay sa akin dahil hindi natin alam kung paano mag-budget ng ating mga magulang sa pang-araw-araw. Ang moral lesson ko is maging mapanuri sa mga bilihin at matutong mag-budget. Ang natutunan ko ay maging madiskarte tayo sa ating buhay at wag natin kakalimutan magpasalamat lagi sa ating Diyos. Gaano man kalaki o kaliit ang mga biyaya na ibinibigay niya. Ang moral lesson ko ay dapat maging practical tayo sa pamimili, maging mapagmasid at papanuri, lalong-lalo na sa presyo. Dahil ang iba ay overpricing at ang iba ay may dugal timbangan. Ang natutunan ko po sa aming moral lesson is huwag tayong masyadong gumastos sa mga bagay na hindi naman natin kailangan. Tapos huwag tayong mag-aksaya ng mga pera sa mga produkto, sa mga magpapabudol sa mga produkto na hindi naman natin kailangan. Ang natutunan ko ay maging matalino sa pag-budget upang makatipid sa pang-araw-araw na gastusin. Ang moral lesson ko po sa film na to ay maging makontento sa mga bagay na meron ka at huwag sayangin ito. Yun lang. Ang natutunan po namin sa moral lesson ay magtipid at bilihin lang ang mga pangangailangan. Ang tutunan ko po sa moral lesson namin ay magtipid at budgetin ng pera. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kinakailangan talaga bilhin ng mga importanteng pangangailangan sa araw-araw. Mga lesson na aking natutunan sa inflation ay kailangan maging practical sa panahon ngayon at kailangan i-balance ang mga bibilin sa hindi. Ngayong mahal ng bilihin, kailangan matutunan natin ang pagtitipid at kung bibili tayo, titingnan natin ang product kung okay ba o maayos ang ating bibilhin. At kailangan maging wise tayo sa pagbili. Sa moral lesson na ito is maging matyaga, maging masipag. Dapat hindi ka mawalan ng pag-asa. Hanggat may pag-asa, laban lang, walang susunod.